Ang infrastruktura ay isang napakahalagang bagay sa pag-unlad ng isang lugar o bansa. Ito ay nagpapabilis sa paggalaw ng tao, serbisyo at mga produkto na sa kalaunan ay magpapaunlad sa kabuuan ng isang lugar. Ang Build program ng Presidente Duterte ay naglalayon na pabilisin ang pagpapatayo ng mga mahalagang infrastruktura sa buong bansa. Subalit, kung titingnan natin ang mga tapos na mga proyekto at ang mga malapit nang matapos, karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Luzon. Ibig sabihin ba nito ay napababayaan na ang Visayas at Mindanao? Hindi naman. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang malalaking proyekto sa Visayas at Mindanao na naumpisahan na at uumpisahan pa lamang sa Build program ng Pangulong Duterte. Pero bago yan, ito na naman po ang Knowledge Pinas na nagsasabi, ang kaalaman ay kayamanan. Kung ang mga videos ng Knowledge Pinas ay dagdag sa ating kaalaman o kaya isa sa ating mga interest, ay maaari lamang mag-subscribe tayo sa channel na ito. I-press din natin ang notification bell button para lagi tayong nasasabihan kung may mga bagong uploaded videos ang Knowledge Pinas. Kung may mga topics din tayong gustong pag-usapan or mga tanong na gustong may kasagutan, ay maaari lamang i-comment natin sa video na ito. Una sa ating listahan ay ang Cebu-Cordova Link Expressway. Ang expressway na ito ay isang tulay na may habang 8.5 kilometro na magdudugtong sa Cebu City at bayan ng Cordova sa isla ng Mactan. Ang tulay na ito ay ang magiging pinakamahabang tulay sa Pilipinas na kasalukuyang hawak ng San Juanico Bridge. Ito rin ang pangatlong tulay na magdudugtong sa main island of Cebu at isla ng Mactan. Ang construction ng infrastrukturang ito ay nasimula noong 2017 at inaasahang matatapos sa taong ito. Pangalawa ay ang CBRT or Cebu Bus Rapid Transit. Ito ay may habang 13.2 kilometro mula sa South Road Properties at magtatapos sa IT Park. Ito ay binubuo ng 17 istasyon, 2 terminal at 1 depo. Ang BRT ay isang bus system kung saan may sariling dadaanan at mga istasyon ang mga buses, hiwalay sa ibang mga sasakyan, kaya walang dadaanang traffic ang mga bus na ito. Ang proyektong ito ay inaasahang may partial operability sa katapusan ng taon na ito. Sunod sa ating listahan ay ang Panguil Bay Bridge. Ang Panguil Bay Bridge ay isang 3.7 kilometrong tulay na mag-uugnay sa mga lugar ng Tangub City sa Misamis Oriental at bayan ng Tubod, Lanao del Norte. Ang tulay na ito ay magpapabilis ng biyahe sa dalawang lugar na ito mula sa 2.5 oras hanggang sa 7 minuto na lamang. Ang 6.4 bilyong tulay na ito ay itatayo ng mga Korean contractors at pupunduhan mula sa isang loan agreement sa pagitan ng Pilipinas at Korean Export-Import Bank. Sunod sa ating tala ay ang Davao City Bypass Construction Project. Ito ay may habang 45.5 kilometrong kalsada na magmumula sa Barangay Sirawan sa Toril District, Davao City at magtatapos sa Barangay JP Laurel sa Panabo City. Atraksyon sa proyektong ito ay ang 2.3 kilometrong tunnel sa bulubunduking bahagi ng Davao City. Ang unang bahagi ng proyektong ito ay naibigay na sa Japanese Joint Venture Group of Shimizu, Ulticon at Takenak. Nagkakahalaga ang kabuuang proyektong ito ng 13.23 bilyong piso. At ang huli sa ating listahan ay ang
Mindanao Railway Project. Ito ang pinakamalaking proyekto na inilatag ng administrasyong ito sa Mindanao. Ang railway system na ito ay isang single track railway system na magdudugtong sa mga syudad ng Tagum, Davao at Digos. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 81.7 bilyong piso at pupunduhan ng bansang China. Ang first phase ng proyektong ito ay inaasahang sisimulan sa unang quarter sa taon na ito. Kaya napakahalaga na maumpisahan na o kaya matapos na ang mga proyektong ito, sa kadahilanan na ang mga proyektong ito ay magbibigay ng kaunlaran sa mga lugar sa Visayas at Mindanao at masasabi ng mga tao sa mga lugar na ito na ang mga lugar nila ay binibigyang pansin din ng pamahalaan, lalo na ng Pangulong Rodrigo Duterte. At dito muna po magtatapos ang talakayan natin ngayong araw. Ito na naman po ang Knowledge Pinas, nagsasabi, ang kaalaman ay kayamanan. Kung ang mga videos ng Knowledge Pinas ay dagdag sa ating kaalaman o kaya isa sa ating mga interest, ay maaari lamang mag-subscribe tayo sa channel na ito. I-press din natin ang notification bell button para lagi tayong nasasabihan kung may mga bagong uploaded videos ang Knowledge Pinas. Kung may mga topics din tayong gustong pag-usapan or mga tanong na kailangan ng kasagutan, ay maaari lamang i-comment natin sa video na ito. Maraming salamat po.